This is Channel Voice. We listen, we tell, we inspire. This is Literal na hindi lang pangyera ang mga sakop ng Philippine Army. At ito'y aming napatunayan buhat ng aming makilala ang 534th Engineer Construction Battalion ng 52nd Engineer Brigade. Sa katunayan, sa pamumuno noon ng kanilang battalion commander na si Lieutenant Colonel Romeo Polinar, ay umabot lang naman sa mahigit 200 proyekto, both horizontal and vertical projects, ang kanilang natapos. At ang mga proyektong ito ay kanilang ambag sa whole of nation approach ng gobyerno ng Pilipinas upang tuluyan ng mapulbos ang mga sakop at ang buong mga organisasyon ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Laganap ang kahirapan, kaya hindi makausad ang karamihan. May kilos, pero sila'y hindi makaraos. Dahil may kulang. Hindi dahil sa sila ay mangmang. Kung hindi, ang gobyerno noon ay tila langit na kahirap abutin. Kahit na sila man ay humiling ng mataimtim. Maraming pamayanan ang malalayo ang paaralan. Maraming puok ang walang sapat na tubig maiinom. May nagkakasakit na hindi na ipagamot sa ospital. Namatay silang ni hindi man lang nakakita ng doktor. Maraming pananim sa bukid. Pinaghirapan. Kilo-kilong pawis ang tumatagaktak sa ilalim ng araw. Ngunit nang maani ang pinaghirapan, sa merkado ay hindi ito maitawid dahil walang apat na gulong sa mga puok nila ay makararating upang bitbitin ang mga pagkaing magbibigay din sa kanila ng makakain. Naipagbuklod ng mga kumakalaban sa gobyerno ang lahat ng suliraning ito ng mga magsasaka. Kaya marami ang sa kanila ay kumalaban sa gobyerno at sumapi sa kilusang magdidiin sa kanila sa kalunos-lunos na kalagayan. Buhat noon, mahigit 50 taon ang dumaan, ang gobyernong hindi masyadong lumilingon sa mga pamayanan na naging kuta ng mga rebelde ay mas nahirapang magpatupad ng mga proyektong babawi sa mga pamayanang ito mula sa kamay ng banyagang kaisipan. Ngunit napatunayan na hindi palitan ng bala ang kasagutan sa kahirapang ito. Hindi kailanman sagot sa mapait na kondisyon ng mamamayang Pilipino ang pagdanat ng dugo. Hindi rin kailanman masasagot sa pamamagitan ng sigaw sa kalye ang pagtutuwid sa mga maling hakbang ng pamahalaan. Ang hukbong katihan ng Pilipinas ay sumusuporta sa mabuting pamamahala bilang sagot sa matinding kahirapan sa bansa. Ang mabuting pamamahala ang tutulak sa mga nagrebelde na sa pamahalaan ay magbalik loob at makipagtulungan upang matugunan ang pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Sa mga nakaraang taon, napagtanto ng pamahalaan na ang serbisyo nito ay hindi nakararating sa kabundukan. Kaya saan man nagtatapos ang mga daan, ay nagsisimula din ang pag-aaklas. Dahil dito, inatasan ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines ang 52nd Engineer Brigade na tumulong sa paghahatid serbisyo sa mga malimit maabot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang ito'y bahagi sa mga nasasakupan ng nasabing Area Command. Naging instrumento ito sa pangmalawakang proyektong pangkaunlaran sa Mindanao upang maipadama ng pamahalaan ang kanyang pagnanais
natapusin ang paulit-ulit na karahasang pampolitika, sosyal at suliraning pang-ekonomiya sa Mindanao. Sa kasalukuyan, ang 52nd Engineer Brigade ay nakatalaga upang magbigay suporta sa Regions 10, 11, 13 at iilang bayan sa Region 12. Nakabase ito sa Camp Colonel Oscar F. Natividad sa bayan ng Manolo Fortich, Bukidnon, na binubuo naman ng 4 na batalyon at isang engineer support company na nakabase sa Camp Tangko, Maluco, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang nabanggit na mga batalyon ay ang 524th na nakabase sa Camp Kibaritan, Kalilangan, Bukidnon, 512 na nakabase naman sa Camp Kibod, Makilala, Province of Cotabato. Nasa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur naman nakabase ang 544th. At ang 534th naman ay nakabase sa Barangay New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Inatasan ng 534th Engineer Construction Battalion na magbigay suporta sa kakayahang inhinyero upang mapabilis ang mga proyektong pangkaunlaran ng pamahalaan sa mga priority areas ng Eastern Mindanao Command. Katuwang noon pa man ang 534th ng mga infantry units, iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor sa pagbibigay ng pangmatagalang proyekto upang masolusyonan ang kahirapan sa mga malalayong komunidad. Ilang dekada ang lumipas. Patuloy na pinauunlad ng 534th ang kakayahan nito sa konstruksyon at disaster response bilang isang unit na maaasahan sa panahon ng sakuna at darating na kalamidad. Noong nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 70 o Whole of Nation Approach in Ending Local Communist Armed Conflict, muling napatunayan ng 534th ang kakayahan nitong magserbisyo sa mga malalayong puok na hindi naaabot ng pamahalaan. Limang taon ang lumipas, naging katuwang ng mga mamamayan ang 534th Engineer Construction Battalion sa Davao Region, na habang ginagawa ang dokumentaryong ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Romeo Polinar, ang pang-32 pinuno ng nasabing unit. Dahil sa matibay na pagganap ng 534th ECB sa kanilang tungkulin, ay kanilang nasungkit ang dalawang magkasunod na pagkilala mula sa Philippine Army Inspector General sa ginanap na taunang General Inspection. Nakuha nila ang pinakamataas na antas sa lahat ng Engineer Operational Control Units na may markang 94.05% na nabibilang sa kategoryang Very Good noong September 14, 2022. Nakakuha din sila ng 91.63% o superior noong May 30, 2023 na iginawad sa 10th Infantry Division, Philippine Army. Sino ang makakalimot sa Panpan Project na minungkahi noon ng dating Brigade Commander ng 103rd Infantry Brigade na si Brigadier General Consolito Yecla tungkol sa pagpapagawa ng isang Panpan Road o motor trail na noon ay demand ng rebelding si Dato Eloy Buntulan ng Sub-Regional Committee 5 ng Southern Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA-NDF na kung magagawa patungo sa kanyang komunidad sa Sitio Pongpong, Barangay Palmahil, Talaingo, Davao del Norte, ay susuko siya kasama ng kanyang mga nasasakupan. Mabilis ang naging kilos na nagtutulungang Army units matapos itong iminungkahi ng nabanggit na general noong October 6, 2021. 5 araw ang nakalipas, October 11, ay agad na ipinadala ng 534th ECB ang mga personahin nito upang suriin ang Panpan Road Opening Project. Pagdaan ng 4 na araw, October 15, ay isinagawa kaagad ang groundbreaking ng Panpan. 3 buwan ang lumipas, January 13, 2022. Muling inilunsad ang groundbreaking ng Panpan bilang groundbreaking ng Task Force Tuganay 27.2 km Road Opening Project
na ginanap sa Sitio Sambulungan, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte. Pati mga friends natin, mga kaibigan natin na na mga stakeholders, karamihan mga sa civilian sector, tumulong din sila, nag-contribute sila by way of providing yung mga digging tools, pala, bareta, piko. So yung mga friends ng brigade and friends ng 56 IB, 89 IB, 27 IB, yun nga, nag-ambag-ambag ng mga digging tools, including food supplies. Food supplies. So, yan yung na-produce natin. So, yung manpower na magamit doon, magtrabaho doon, hindi lang yung community. No? Community plus kasundaluhan natin plus mga KAFGU. Noong commander kasi ako ng Task Force Davao, may mga kaibigan ako sa Davao City. So, yung mga kaibigan ko nun ay mga almost 10 sila. Inisa-isa ko, hiningian ng personal na tulong. Then, noong nagsimula na yung proyekto, doon na dumami yung mga suporta. And of course, ang local government ng Talaingod at saka yung probinsya ay hindi naman tayo pinabayaan. Sa counterpart naman ng munisipyo, nagbigay sila ng isang bakho. Ang 534th Engineering Battalion, nagbigay din ng isang bulldozer. And yung province, nagbigay din si governor ng isang bakho. Yung mga equipment na yun is for yung mga portions na ang hirap, hindi kayang manumanuhin. Oo, so yung portion doon na unang ginawa is from Nasilaban going to Sitio Bugni, then Sitio Sambulungan, that is 1.6 kilometer. Pati fuel ng bakho, ambag-ambag din. So may mga other civilian sectors, nagbigay din sila. Sa amin, actually, nag-donate din kami. Insurgency begins where the road ends. So yung initiative ng commander, particularly ng 10th Outer Brigade, na gawin yung Panpan Road, which is a 27.2 kilometer road, para sa ano lang yan, para sa mga motorsiklo o sa mga maglalakad lang, from Sitio Nasilaban of Barangay Palmahil going to Sitio Bato of Barangay Dagohoy, both of Talaingod. Very strategic, no? Yung Panpan Road na yun, because yun yung tinatawag na mobility corridor ng mga insurgents na dating nandoon sa area. So, doon sila gumagalaw. So, pag ginawa natin, o pag nagawa na yung road na yan, there will be a lot of benefits from the residents of Talaingod. Our core competency is actually on security, di ba? Hindi naman sa construction. Kaya lang, we have the ability to reach out even in far-flung areas. Parang sa tingin ko, JP, although we are doing this now, this is just a stopgap measure to immediately provide the basic services to those who need us, no? Particularly sa mga GIDAs or geographically isolated and disadvantaged areas, because probably yung mga civilian counterparts natin, hindi pa sila handa para pumasok sa mga GIDAs areas. But in a lot of areas now, gradually pinapasok na rin nila. And we are really very happy that we have partners from the different agencies and departments of the government helping us out in this counter-insurgency campaign natin. Particularly yung mga local chief executives. We are very fortunate dito sa area of responsibility ng 10th ID because the local chief executives are taking the lead in our counter-insurgency effort.
nagpasalamat kami na yung effort din namin na itulong sa mga infantry units ay sulit dahil yung mga NPA na nandoon sa area ay talagang tinupad din yung kanila na kung mabigyan sila ng Mapanpan Road Project ay mag-surrender sila. Nangyari ang pagsuko ni Dato' Eloy Buntulan at ng iba pa niyang kasamahan noong November 22, 2021. Kung kayo glibod, padayong kayat sa bakat gobyerno. So, hunaran bangi, hunaran pag kabangi ko, kawa kay ati manat gobyerno. No, kung ating ati man kayat gobyerno, kung kayo glibong kaya sa bakat MP. So, kanaming mig akuanta kay di at MP, wara sildo na wara pagkawat pamilya na ing akuanta kay tungod sa pagkabangit gobyerno. Nawa kay ati mana. No, kung ito may ati man kayat gobyerno, di ko kayo glibod sa MP. Ipadayon na yun, tapos padayon kayo rin ito gobyerno. Bukod kay Dato' Eloy Buntulan, ang mag-asawang Jose at Mandy na pawang mga pinuno ng Sub-Regional Committee 5 SMRC ay nagsipagsuko rin Enero taong 2022. Kaya, ang area kung saan sila nagsipagkilos, lalo na sa Davao City, Davao del Norte at iilang bahagi ng Bukidnon ay naideklarang malaya mula sa kanilang presensya. Isang taon ang lumipas, ang buong army ng 10ID ay nag-iba ng takbo sa kanilang operasyon. Mas nakatutok ito ngayon sa development projects and programs upang maipagpatuloy ang napanalunang digmaan laban sa mga komunista at teroristang grupo. Ang kanilang paggawa ng mga tinatawag na pahalang ng mga proyekto ay walang humpay sa pagpapatuloy. Isa sa mga ito ay ang ginagawang Farm to Market Road at Road Opening Project sa Barangay Balagunan ng Santo Tomas, Davao del Norte, na bukod sa mga taga-Barangay Balagunan na makakabenepisyo sa nasabing proyekto ay magpapagaan din sa mga sakop ng Karatig Puok na kabilang nasa Davao City. Ang Sitio Galacia, Purok 3, Alexandra, Barangay Colosas, Paquibato District, Davao City. Lalo na kung sila ay magpapalabas ng kanilang produktong pang-agrikultura na kanila namang ibebenta patungong sentro ng Santo Tomas, Davao del Norte. Unti mo kayong tagapanaga, sir, aran ng mga agi diri kay at tumiaging kwan at tong araw ng tibalog diri nangagis la kay perti man dako as tubig sa magwawa di mo malabang diri nangagis la tanan mo to nga imig suportan la po may magmugos pod nag-amot lang mig bugas nga among pinungod nga mo aris la di mo sila sir libro na mo paniud ko lang kay aron nga makuan gyud kay dako kami pasalamat sa ila ba. Kanila nang umanong lilisanin ang daan na triple ang distansya patungong sentro Santo Tomas kung kanilang lalakbayin. Pahirap din umano sa kanila noon ang malaking pagbaha sa ilog malapit sa Barangay Magwawa na kokonekta sa Panaga kung malakas ang ulan. Kung mag-ulang yun sir, perti yung paita yun kay diri mo miagi sa kwan. Mugasto gid dako kay diha sa paglabang lang daan sa Magwawa tag 150 na sir kanang motor sir dayungan pinaka bubarator na siya. Naitag 200 gani basta taga diri ng tubig. Taga diri napit. Tag 200 mo nang mag produkto mag huwat gibig wa na iwalan, wa na baha. Kung ilarawan naman itong Barangay Balagunan chairman na si Alan Magallanes ang dinadaanan ng mga taga-Alexandra noon bago ito nabuksan para sa kanilang lahat, ay mahirap din itong lakbayin. Kaya kahit hindi niya nasasakupan ang taga-Alexandra, pinilit niya pa ring papapasukin ang daan hanggang sa nabanggit na lugar. Ang dalan kaniadto kung masubay jud kuan ra kana bang bisan gani motor maglisod ang tao maglisod magka-slide matagak pa sa bangin yun na ang sitwasyon kaniadto. Atong time nga nakita namo sila during sa pagbisita namo diya sa kanang among tourism site
usahay gani pag aksyon nilag subida kanang subidaon, mga tikalbong pa, mga hulog pang ilang mga gibit-bit nga mga ibaligya sa merkado. Mao na ang sitwasyon kanito. Parte gyud kalisod. Kung sa kuan pa napasagdan sa kadugay nga panahon, pila na kadekada. Laking tuwa ng mga taga-Alexandra. Bukod kasi sa napaikli ang kanilang biyahe, mas nakatipid din sila sa gagastusing gasolina. Ngayong dito sila dadaan sa kabubukas na kalsada. Mga 25 minutos ulit tayo, sir. 25 minutes na ito. Ibalog. Duol kayo. Makadaginot ka sa gasolina. Una, ang pagpasalamat na mo sa 534 Engineering, sa Lieutenant IB, sa atong probinsya, sa atong municipal, sa LGU, Santo Tomas, and at the same time sa kay Congressman. During sa time sa atong presidente, formerly President Duterte, katong pagsulod yun sa EO70, sa katong whole nation approach, diha nato nakita ang kabililhon na maabot dapat ang mga proyekto ug natuman sama sa inyong makita karon. Ako na lang po di paabot ang pagpasalamat sa among agaw nga kapitan dinhi si Kap Villara na nitugot during sa katong coordination meeting namo sa barangay sa Balagunan nga diha gisgutan namo nga kung pwede mapadayon namo dinhi ang suporta po nila nga pagtanaw ng between two adjacent areas, Del Norte and part ng city, Paquibato City, ay mag-abot for the sake sa mga katauhan nato nga makabenepisyo. Silang makakabenepisyo ng mga daang likha ng 534th Engineer Construction Battalion ay maaaring tuwang-tuwa at nagpapasalamat sa natatanggap nilang serbisyo mula sa kasundaluhan. Ngunit hindi po madali ang kanilang karanasan, lalo na sa mga unang bugso ng pagbubukas ng kalsada. Ito ang ipinaliwanag sa amin ng team leader ng isang engineer equipment team na habang ginagawa ang dokumentaryong ito ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Sitio Kapatagan, Baho, Biga, Lambogok, Ngan at Campina Road ng Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Actually sir, lisod kay ang area manggod lasang pagud siya daghag kong kahoy. So among equipment maglisod dili gyud dayon nga maka provide mig dakog agi. So hinay amo ang dagan sa accomplishment tungod sa sitwasyon sa dalan ng mga lasang. Diri manggod ang sitwasyon diri, ang kawayan diri nga kanang native na kawayan murag bagon siya. Dahil siya isa na siya nga bantayanan sa operator kay once mulambod na siya sa bucket, baga malangan na pud ni kay pantastaso na pud ana. Pag tag-ulan sa panahon, siyempre dili ta mo presyon kay sayang lang ang diesel kay back to zero magyapon ta ana. Nya isa pa pod na makadugay gyud kanang mautlan tag fuel, ina ang dugay ang abot tungod sa kalayo ug kalisod pud sa pagihanan sa tuang mga sakyanan. Isa gid na sir nga number 1, labi nagmadautan mi. So dili dayon siya maaksyonan tungod sa kalayo. Ya walay signal. So kinahanglan gyud namo babaon. Kay usahay mo wala yung internet. Bukod sa hamon sa mga gigibain nilang harang sa paggawa ng kalsada, ay kanila ring kinakaharap bawat ngayon at bukas ang pagpapatayo ng kanilang matutulugan. Bagay sana itong dapat matiwasay nilang nararanasan. Ngunit dahil sa tawag ng tungkulin, kailangan nilang lumipat at lumipat. Diri man gud sa mga sa sitwasyon namo. Once layo ng equipment, may another kampo na pod mi. Dili naman namo kinahanglan og gwapo pa gyud na kampo. Amo lang nga ka sustain ni ana nga kuan adlaw kay pagka kung tuloy-tuloy ang operasyon, other week transfer na pod. So ana ang sitwasyon niya. Pag na-okay na ito, siyempre ang dalan nga nabiyaan kay puro pa man may buslot, upin sa ami. Magalimpyuhan sa namo tanan ng mga kwaon kay para inig final sayo na siya. So balik na pod mi sa
amo ang kampo nga isag-asa lang mo kampo. Hindi pa man tapos ang road opening project na ito, ay nagdulot na kaagad ito ng malaking tulong sa mga dito ay nakatira at nagsaka. Ito ang ibinahagi sa amin ng tribal chieftain ng Sitio Kapatagan, Barangay Gupitan na si Dato Suminggil. Nagpatotoo siya na buhat ng malikha ang malapad nilang daan ay lumobo ang kanilang kita bawat buwan mula sa kanilang produktong pang-agrikultura kagaya ng kamote, mais, saging, upland rice, gulay at iba pa. Kung noon umano ay kumikita lamang sila ng 3,000 piso bawat taon, ngayon nakakahawak na sila ng 15,000 piso bawat buwan. Karon nga naa ang karsada sir, pag baba namo sa mais bisag 2 ka sako kargag motor, pag uli di naman mabawasan among pinalit kay di naman makapani udto sa dalan. Nagpatunay naman sa mabuting epekto ng daan ang tribal chieftain ng Sitio Baho sa Barangay Gupitan pa rin ng Kapalong. Karon nga naanay dalan, giabrihan na sa mga gobyerno sundalo ang dalan sa Laktod Istorya. Dako ang kalipay sa mga tanang sitio na naundang ang paglinukduay sa bugat. Naundang ang linukduay sa bugat unya nakapahulay og baktas. Maunay dako nga kalipay namo nga natabangan mi nga natubag ang among yangungo sa ubos nga dunay nakatabang sa amo sa maaning mga engineer 534 engineer. Dagdag niya, bawat pamilya ay kumikita ngayon ng mahigit 1,000 piso kada buwan mula sa kanilang pananim. Kaya't may mabibili na silang pagkain mula sa kita ng kanilang pananim. Hindi kagaya dati na kung ano man ang itinanim, sila lang din ang nito ay kumakain. Paano din kasi? Dahil sa magandang daan meron sila. Kahit hindi pa ito sementado, ang kanilang komprador ay kusa nang umaakyat dito upang bilhin ang kanilang pananim. Daghan may bayar nga mamalik. Muanhin ang bayar. O musulod na ang bayar mga saging. So kana lahi ra gyud sa una ug karon. Mo income ang akong mga pinakaminos 2,000, 3,000 ang income mo nila sa individual sa matag pamilya ng ginagmay nga mga uma. Sa matag bulan magkuha gyud sila 6,000. Kung hindi umano sila pinansin ng pamahalaan para sa hinihingi nilang daan, magpahanggang ngayon umano, patuloy silang nakalublob sa kahirapan. Kung wala nakasulod ang kasaraway nga tubag murag, nasulod gyud mi sa kalautan. Kay lahi naman ang magunit sa amo ana sa lasang. Kay sa but pasabot lahi ng kumpanya ang makakontrol sa mga kung wala ang sundalo naglihok. Biktima magyapon mi. Tungod kay usaming mga ilusente diri sa kabukiran. Kanila ngang inalala sa aking harapan ang kahirapang kanilang naranasan noong ang kalsada dito ay hindi pa nila nasisilayan at nalalakaran. Ang kalisod namo dito sir sa unang panahon magbaliga mig mais, maghimo mig gakit kanang tambuang sir. Ang makargaan ng tambuang sir tag 4 ka sako nga magtulo pa mi kaadlaw magpaanod una mi mag-abot sa patil. Karon makwarta ng mais namo palit mig bugas mga 20 kilos sir. Pag abot namo diri sa balay 15 kilos na lang kay maurot man pud namo kaon sa dalan kay layo man ang baktason. Gikan mig alas 6 sa buntag sa amoa, moabot mi dito alas 2:30 sa suba sa gakit. Pag uli na po namo, bubaktas po mig 5 ka oras. Linukduhay sa among mapalit. Yada kong pasalamat sa katawan diri sa Sitio Biga ug Lambugok ug Baho nga nitabang ang 534 Engineer Batalyon
nga gipanguluan ni Sir Romeo Polinar. Apil ang 60 IB nga ang munisipyo namo sa Kapalong ug sa province nga si Kuya Edwin Ubahib. Nagpasalamat ang mga igsoon nato diri sa kabukiran nga natabangan sila bisan sa kapangit sa unang dalan na ang kasundaloan nga nagtabang sa amoa. Wala nakabangon ang tribo ug wala pud nagtabang sa amo ang kasundaluan diri sa amo ang kapitcher. Kami bilang nadre, adako kay magpasalamat kay ang mga tao ning cooperate ba. Siyempre ngalan sundalo basig bakog makuanta sa pikas, na sila nga mo bantay. Andam sila nga mo bantay, mo alalay. So kami kalipay mi kay kanang mga ingunana tagsara pud na nga malipay ang tao kumbaga. Welcome nila ba nga, ang 534, nagbuhat og dalan. So, kami po, murag ka nang amuang dughan ba, murag gikumot ba, kay, siyempre, lipay man ta nga, ingunaan na ilang approach. Kinilala ng pamunuan ng 534th Engineer Construction Battalion ang malawak na ideya ng mga LGU at infantry units na siyang naghahanap ng matutulungan ng proyektong pang-infrastruktura. Sila umano ang totoong bulldozer sa pagsagawa ng proyekto sa malalayong komunidad. Kami nag-provide ng equipment, manpower sa equipment. Yung sa provincial government, sila yung nag-provide ng maintenance ng equipment tulad ng fuel o kung mga spare mga pisa na masira sa equipment, sila yung provide. Then yung sa local government naman sa Santo Tomas, sila rin ang nag-provide ng kunting mga food support doon sa nagtatrabaho. Katuwang din ang 534th sa pagsusulong ng maayos na edukasyon ng ating mga batang katutubo. Kaya, nang maisip ng 56th Infantry Battalion na magtayo ng isang multipurpose learning facility para sa mga estudyante ng Tatag IP Students Foundation Incorporated o TIPS-FI, ay tumulong sa kanila ang Kasilang Foundation. Kaya naman, upang tulungan din sila sa labor ng paggawa ng learning facility, ay hindi nag-atubiling magbigay ng construction team ang 534th. Ang mga estudyanteng ito ay ang mga anak ng dating rebelde at mga estudyanteng dinala noon sa Cebu mula sa UCCP Haran ng Davao. Isa sa mga nakakabenepisyo nitong learning center na ito ay ang 21 taong gulang na si Sario Ligkat na balak sanang maging agriculturist at bumalik sa kanilang ancestral domain matapos mag-aral. Makaingon ko nga dakong tabang ni para sa mga kay kanang gawas nga doon nami sakto nga luna para sa among pagtuon. Makapokus pud mi sa among pag-eskwela pod nga kanang walay babag ba. Dili pareha sa una nga pag kanang eskwela mi niya taggan kayo kuan kay usay walay kuryente gyud di gyud usay wagi kuryente nga kanang kuan gyud mao na nga kining kulang ang among pag-uswag kung bahin sa edukasyon mo ning dako kay nagtabang nga building para sa mo. Kung usab pod sa kining gipasalamatan namo nga kining natukod nga building kining Kasilak Foundation o kining 56 IB nga plano ani o kining 534 Engineer Battalion nga nagtrabaho ani mo ni nga natukod nga building nga mo nakatabang pod sa moa. Abot-abot naman ang pasasalamat ng kanyang tiyahin na dati ring NPA na si Felda Bantakan dahil ang anak niya ay matututukan din sa kanyang pag-aaral dahil sa learning center na ito. Bukod sa pampublikong paaralan na nagtuturo sa kanila, ay mabibigyang tutok pa ang kanilang mga natututunan kada araw. Dako gid akong pagpasalamat sa ilaha kay maunay nakatabang sa amo hangtod karon sa among mga anak. Kung wala ni sila, wala ni ako ang pangandoy nga makahuman akong anak. Kay ngano man ang kani sila maunay nakaplano
nga ingani ang himuon nila nga para makatabang sa amoa. So malaking impact yung yung school building na yun kasi ang purpose doon para sa yung mga estudyante dati na sa UCCP Harang na nandun ngayon sa Talaingon. Bukod sa learning center na ito, nakatulong din ang 534 sa pagkakalikha ng resort ng Tatag IP Students Foundation. Ang mga kita sa resort na ito ay makakatulong sa pantustos para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga estudyante. Yung ginawa lang resort doon, nag-deploy kami ng mga equipment para i-prepare yung ground para mapatayuan ng mga facilities. Kasi parang livelihood, sustainment sa yung mga affected na mga estudyante. Yun ang nila, yun ang purpose noon. So, yun, marami kaming sir. Mayroon kaming bulldozer doon, mayroon kaming grader, mayroon kaming backhoe, mayroon kaming road roller, mayroon kaming scope loader, at saka mayroon kaming mga heavy equipment operators nandoon. Kasi sinuportahan talaga namin yun, sir. Kasi siya, yung purpose nun, kailangan talaga na matulungan. Bukod sa pagpapatupad ng proyekto, ay ginagawa rin ng 534th ECB ang paglilipat ng kakayahan o tinatawag nilang Skills Transfer Program. Layo nitong maturuan ang IP community ng direkta mula sa isang kakayahang bitbit na ng sundalo. Meron kaming mga personnel na na-trained sa TISDA, sa Trainers Methodology, na naging accredited sila into instructor ng TISDA. So kung may mga training kami like carpentry, masonry, plumbing, pwede silang magturo, sir. Pwede silang magturo. Then, hindi na kailangan yung TISDA magpadala ng ibang instructor. Yung personnel namin na graduate ng Trainers Methodology ay authorized na magturo. So, pwede na yun yung pagkatapos dun, sir, pwede na yun i-assist yung estudyante para mabigyan ng NCTO, yung National Certificate. Ang NC2 na makukuha ng mga IP skills learners pagkatapos ng training ay magagamit nila sa pagtatrabaho na magbibigay sa kanila ng karagdagang income. Sa panig naman ng sundalo, magagamit nila ito upang mapataas ang personal skills and readiness ng kinabibilangan nilang unit. Sa kasagsagan ng COVID-19, marami sa ating mga kababayan ang kailangang bumalik sa kanilang mga pinagmulang lalawigan dahil sila ay nawalan ng matitirhan at mapagkakakitaan sa mga lugar kung saan sila namalagi, kagaya ng Maynila at Cebu. Kaya, inilunsad noon ng Department of Social Welfare and Development ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program o BP2P. Isa sa mga natulungan ay itong si Josephine Alibando ng Asuncion, Davao del Norte. 40,000 ang ibinigay sa kanyang panimula para pagkain at ibang kagamitan. May 50,000 siyang kapital para livelihood at nadagdagan pa ng 50,000 para sa estruktura ng kanyang tindahan. Kulang ito kung tutuusin. Kaya sa halip na magbabayad ng karpentero sa labas, ang mga sundalo ng 534th ECB ang nagpatayo ng kanyang tindahan. Kaya hindi niya mapigilan ang mga luha sa pagtagaktak kung kanya nang maaalala ang kabutihang dulot sa kanya ng mga sundalong sakop ng 534th. Napamahal na po sa akin yung mga sundalo. Sobra po silang babait. Sobra po akong nagpapasalamat sa kanila. Sobrang babait, matulungin, maawain po. Yun po ang na-feel ko sa kanila. Parang pakiramdam ko po, mga anak ko na sila. Miss ko na po sila talaga nung umalis sila. Sobra po yung pag-iyak ko. Kasi sobra po yung banding namin. Sa kanyang nakitang kabutihan, nabura sa kanyang utak ang masamang karanasan niya sa mga taong naka-uniforme. Noon po, grabe po talaga yung mga sundalo. Natatakot po kami. Kasi yung malilit pa po ako, nakipiesta kami doon. Yung papa ko binastroke po dito. Ano ba yung tawag ng bastroke?
Binastroke po yung papa ko dito. Sobra, kaya takot na takot ako sa mga sundalo. Pero nung pumunta yung mga sundalo dito, nabaliktad po yung tingin ko sa mga sundalo. Sobra po pala silang mabait. Ang single mother naman kasama ang kanyang nanay at anak ay umuwi rin ng Kapalong, Davao del Norte mula Cebu. Mahirap din ang sa kanila ay magsimulang muli dahil wala din silang kabuhayan. Kadalasan ay tinutulungan itong si Nieves Lamoste ng kanyang kapatid kaya nakakaraos. Pero iba din daw talaga na magkaroon siya ng sariling kabuhayan lalo pat mayroon siyang anak. Kaya laking pasalamat niya sa DSWD-11 dahil siya'y pinili bilang benepisyaryo ng BP2P. Nagpapasalamat din siya sa mga sundalong nagpatayo ng kanyang matitirhan. Ako kayo nagpasalamat nga gibalayan ko, naka-abil ko ani nga programa kay kung wala ko nakakuan sir, wala man po ko ako ang kaugalingong balay. Then napud ko'y anak, single mother ko, so nagpasalamat jud mi nga naka-abil ko ani. Lumaki man daw ang kanyang anak, umangat man daw ang kanyang pinagkakakitaan, at umunlad man daw ang kanilang buhay. Nakaukit na sa kanyang puso't isipan ang kabayanihang hatid ng 534th ACB na nagpapatunay na may gobyerno nga na sa kanila ay nagmamahal at nagmamalasakit. Gimingawan pod kay nahuman naman sila dire, then sa amo ang pagkuyog sa ila kay lingaw man mi. Enjoy man sila dito sa amo, enjoy pod mi sa ilaha kay tungod silang pagdala sa amo nga mga maayo ra. Naramdaman nila na ang mga sundalo hindi lang panggera, kundi pati sa mga paggawa ng mga pabahay. Kita nila yung mga sundalo doon na martilyo, lagari, yung mga dala na pag-construction. Sa kabuuan, sa ilalim ng pamumuno at liderato ni Lieutenant Colonel Romeo Polinar, nasa 203 ang nakumpletong proyekto ng 534th Engineer Construction Battalion. Nasa 8 naman ang patuloy na tinatapos habang ginagawa ang dokumentaryong ito. Sa mga ito, nasa 203 din ang proyektong pahalang at 8 proyekto ang patayo. Sa dami ng mga nakalinyang proyekto, paano nga ba nila pinagsasabay ang mga ito? Gayong limitado lang ang kanilang tauhan at kagamitang pangkonstruksyon. Based sa limited yung resources namin sa personnel, sa manpower namin, sa equipment, ay pinapriority namin sir kung ano yung nangangailangan talaga. So yun ang unahin namin. Actually yung mga request din galing sa, napunta sa amin sir, pinadaan din namin yan sa Joint Task Force Aguila. Kasi operationally control kami ng Joint Task Force Aguila. So pinadaan namin sa kanila dahil sila man ang nakaalam doon sa campaign. So saan yung mga priority areas na unahin. So yun din ang sinusundan namin. Ang nakakatuwa sa ginagawang mga proyekto ng 534th ay hindi nila hinahayaan ang kanilang mga sarili na angkinin ang trabaho. Palagi umano nilang sinasama sa balanse ang mga taga-komunidad na siyang makakabenepisyo sa proyektong natapos. Mayroon ding counterpart yung local, natutulong din sila sa project para mayroon silang sense of ownership. Ma-feel nila na isa sila sa naghihirap doon sa project na yun. So, alagaan nila yung project na yun kasi kami, pagkatapos ng project, alis na kami. So, silang maiwan. So, silang mag-alaga doon sa project. Sa bayanihan, nagkakaroon ng pagkakaibigan. Lumalalim ang respeto. Mas naiintindihan ang pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Yung respeto doon sa mga tao na hanggat maaari hindi ka makagawa ng nakakasama sa kanila. Pangalawa, kasi sila yung naging security namin. Dahil yung projects ay para naman sa kanila. So ang intent namin nandun kami sa area ay tumutulong sa kanila. Yung mga projects na para sa kanila. So dapat sila rin, tutulungan lang kami. Nakakatulong man daw silang sakop ng 534th ACB. Nagpapasalamat sila dahil nabigyan sila ng pagkakataong maging mas maintindihan ang kanilang papel sa buhay ng mga nakatira sa malalayong komunidad. Nakakatuwa sir, na
nakakatulong tayo sa ganun lang na limited na mga serbisyo na naibigay natin. Dahil limited man rin doon yung natin, yung resources. So, at least, sa mga mahirap na mga lugar na hindi nga napuntahan ng mga contractors o tayo sa military, sir, walang mahirap na lugar, sir. Talagang mapuntahan namin yan sa military. Pero, hindi daw magiging tagumpay ang pagpapatupad ng mga proyekto kung hindi ito ginagabayan ng isang lideratong matapat at balanse. Nung nag-assume ako as battalion commander, yung focus ko talaga ay accomplishment of the unit mission and the moral and welfare of personnel. So magsama talaga yan. Nakikita ko na dapat yung mga personnel ay i-motivate mo at saka lead by example. Kasi pag nakikita nila na ikaw as a leader, na ginagawa mo yung sinasabi mo, madali lang na ipasunod yung mga tao. Madali mo lang ipagawa yung mga trabaho. At saka yung sir, yung leadership with friendship. Kasi gusto ko yung ambience, yung environment sa unit namin na yung hindi malayo, hindi yung matakot yung lalo na sa akin, sir, sa mga officers, sa mga staff ko, mga company commanders ko. Gusto ko na open silang mag-recommend kung ano yung nakita nila na idea, meron silang idea. Yun ang gusto ko, sir, kasi hindi pwede na ako lang ang mag-isip. Bukod sa hindi niya inaako ang mga ideya at inisyatibo, binibigyan din niya ng diin ang kahalagahan ng buhay espiritual sa pamamagitan ng buwan ng Commander's Time. Pinopromote ko na dapat yung mga walang kasal, sir, gusto ko na ayusin yung buhay mag-asawa. Magpakasal sila. Pinopromote ko yan. Dahil mag-umpisa yan sa sarili mo. Pag once problemado ka sa personal na buhay mo, hindi ka effective sa trabaho. So yan ang nakita ko, sir. Pinopromote ko yan lahat. Sinisiguro din niya ang patas na pagpapatupad ng tungkulin at pribilehiyo ng bawat sakop niya. Binabalance ko, sir, yung trabaho at saka privilege. Binabalance ko yan. Kasi yung sundalo, alam natin na malayo sa pamilya. Maliit lang kaligayahan ng sundalo, sir, makauwi lang. So hindi ko pinagkait yan. Kahit ako, battalion commander, hindi ako makauwi. Okay lang, basta yung mga tao ko makauwi. Basta hindi lang kuhaan yung trabaho, mahampir yung trabaho. Wala umanong sakop ng kanyang batalyon ang mataas ang moral kung ito'y napagdamutang makapiling ang kanyang pamilya. Datapwat, sinisiguro niyang lahat sila ay magkakaroon ng sapat na panahon sa piling ng kanilang mahal sa buhay. Actually, sir, tuwang-tuwa ako kasi maraming asawa na bubuntis. So, ibig sabihin na kakauwi yung mga sundalo. Kung ang sundalo'y matatag sa kanyang pamilya, sigurado umano, sa unit kung saan siya nabibilang ay nakakahawa din ang kanyang katatagan na makikita at mararamdaman sa kanyang trabaho. Kaya't ang buong paligid ng matatag na sundalo ay siguradong matatag din sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Kaya kami dito, sir, isang pamilya kami, walang faksyon. Walang faksyon. Kami mga officer, sir, happy kami, hindi sila nagtatago kung nandyan ako, lalapit sila pag nandyan ako, pag open sila pag meron kaming mga conferences, open sila, pati yung mga tropa, ganon. Dahil yun din ang guidance ko sa mga company commanders ko, na dapat meron kayong coordination sa isa-isa. Hindi yung itong isa, iba yung ginagawa niya, itong isa. Magsilipan yung mga tao. Bakit yung sa kanila, ganito yung mga privileges na binigay, tapos yung sa amin, grabing higpit. So dapat fair lahat. Yun ang ko, sir, fair. Wala akong, yung pagdala ko nila, wala akong pinapaboran. Nahubog ang pagkatao ni Lieutenant Colonel Polinar sa mga eskwelahang kanyang pinagmulan. Salutatorian lang naman siya sa Tugas Elementary School sa Bohol. First honorable mention naman sa St. Joseph Academy High School sa Bohol pa rin. Nakapagtapos siya ng Bachelor of Science in Civil Engineering sa University of Bohol. Ang lisensyadong engineer na ito ay pumasok sa military service, kaya kalaunan ay napasok
sa Army Engineers. Nakuha naman niya ang Masters in Public Management, Major in Development and Security sa Development Academy of the Philippines. Kaya naman, ang uri ng liderato, integridad, profesionalismo, at hindi matatawarang ambag sa buong command ng Army Engineers nitong si Lieutenant Colonel Polinar ay nagtulak sa kanilang brigada. Nagawaran siya ng Military Professionalism Award noong September 29, 2022. Sumunod sa pagkilala ng kanyang pamumuno ay ang pagkilala din ng buo nilang unit nang ito ay nagkamit ng 96.01% sa Rivalida noong June 13, 2023 sa headquarters ng 52nd Engineer Brigade sa Camp Colonel Oscar Natividad, Manolo Fortich, Bukidnon. Kaya kanilang nasungkit ang Army Governance Pathway Institutionalized Status at Gold Trailblazer Award. Prayer and hard work will lead to success. Maraming pondo ng gobyerno ang natipid. Maraming komunidad ang nakahinga mula sa pagkakalugmok sa kahirapan. Maraming pangarap ang natupad. Maraming pagkakataon ang nabuksan. Maraming tao ang naging magkaibigan. Maraming nakaunawa sa posisyon ng gobyerno para sa kanyang nasasakupan dahil hindi ipinagdamot ng Army Engineers ang kanilang puso, ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa na maging katuwang sa mga lokal na pamahalaan, infantry units ng Philippine Army sa layuning sama-samang iangat sa pag-unlad ang mga komunidad ng rehiyon ng Davao na matagal na nakaranas ng totoong malasakit sa gobyerno ng bansang Pilipinas. It is our prayer that the Lord God above will provide more strength to our Army Engineers. Friends, IDOQers, thank you for watching this wonderful story about nation building. God bless you, and to God be all the glory. Please like our Facebook page and please do subscribe to our YouTube channel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. For your comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen or to our messenger on Facebook. This is John Paul Siniel. We continue to listen, tell, and inspire here on IDOQ. This is